Pag-usapan naman natin itong bagay na ito. Ito yung iniiyak, mga kababayan, ng mga DDS. Diba? Gumawa pa nga po sila ng kwento na kung saan mag-best friend daw, mag-BFF itong si US President Donald Trump, mga kababayan, at itong si Digong. Alam naman natin, itong si Donald Trump, anti-China. Kahit si Marco Rubio ay isang anti-China, mga kababayan. Eto, si PBBM, yung pangarap ng mga DDS na basag, at si PBBM, yung pangarap ng mga DDS, basag na, mga kababayan, at si PBBM ang tutupad nito. At binalita rin, kasama po ng balita na ito ay makikipagkita ang ating Pangulo, mga kababayan, kay US President Donald Trump. Ito, mga kababayan, nakalagay naman. Kita nyo ba? Yan. Wait lang Hoy. Right. So, ayan dito. Ayon dito, mga kababayan, sa Philippine News Agency, just in, President Ferdinand R. Marcos Jr. in a media interview in Cebu City on Thursday, January 30th, 2025, says he will be meeting with United States President Donald Trump to discuss issues concerning the U.S. and the Philippines. Marcos, there's much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines in terms of trade, in terms of defense and security, and now the new policy on immigration. Mga kababayan, ito yung tinatalakay dito. Ayan You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Pinakamalaking kaalyado ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea ang Amerika. Kinumpirma Brenda ng Pangulo Barton. ang napipintong pulong nila ni US President Donald Trump. Bukod sa seguridad, marami raw kailangan pag-usapan ng dalawang lider, kabilang ang bagong immigration policy ng Amerika kung saan daan-libong Pilipino ang apektado. Nagpauwi na yata ng ilang daan na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve, because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. So we'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Balak din talaga. Ayun, mga kababayan, tingnan nyo naman. 'Di ba? So, eto na. O hindi man naka-attend, hindi man naimbitahan ang Pangulo natin sa oath-taking ni US President Donald Trump, trabaho naman ang pag-uusapan tungkol nga po dun sa pagpapauwi sa mga kababayan nating mga Pilipino. Meron ng mga napauwi, mga kababayan, at yun ang pag-uusapan. Hindi lang yun. 'Di ba? Sabi nila, mas kakampihan daw ni Donald Trump ang China. Yayariin daw, mga ka-JPNatics, at pahihirapan daw po ni US President Donald Trump ang Pilipinas. Hindi daw makikipag-alyansa, hindi raw makikipag-usap dahil mag-best friend nga daw itong si Xi Jinping at itong si US President Donald Trump. Parang taliwas ang nangyayari ngayon sapagkat ang presidente ng Amerika si President Marcos ang kinakausap. Naturalmente, mga kababayan, alangan naman ang kausapin ng presidente ng Amerika yung ex-president ng Pilipinas. Parang, mga kababayan, lutang ba kayo mga DDS? Bakit naman makikipag-usap ang presidente ng Amerika dito po sa dating presidente ng Pilipinas? Kung halimbawa, granting natanga, kunwari, itong si Donald Trump, kinausap si Digong. Palagay nyo, mga kababayan, may mangyayari sa polisiya, may mangyayari between US government and Philippines kapag halimbawa ang kinausap ni Donald Trump ay ang dating presidente ng Pilipinas? Of course, niloloko niya yung sarili niya. Diba? Niloloko rin ng mga DDS yung kanilang mga sarili, mga ka-JPNatics. Bakit, JP? Wala nga mangyayari
Kasi hindi naman siya incumbent president. Kumbaga, walang power. Meron lang kili-kili. Ganun oh, may amoy. May amoy ang bunganga ni Digong. Pero wala po itong hirit. Kumbaga, walang anghang mga kababayan sapagkat wala siya sa pwesto. Kahit mag-usap sila, kumbaga parang it's a nonsense na pag-uusap. Nonsense to talk with someone na wala naman sa pwesto. 'Di ba? Sayang ang oras, sayang ang panahon, at sayang din ang laway. 'Di ba, Sir Tony? Sobra, mga kababayan. Kaya anong mga pinagsasabi ninyo? Bakit ngayon ang balita? Puro sa presidente namin. Bakit walang balita kay Digong? Ang balita kay Digong, nandyan lang sa SOCMED. Diba? SOCMED na ginawa lang ng mga vlogger. Pero yung balita ng pakikipag-usap, mga kababayan, ano ba yung pag-uusapan? Ulitin ko lang. Ang pag-uusapan nila, i-discuss daw ang US and the Philippines in terms of trade, in terms of defense and security. Okay? Siyempre, defense and security, kasama na po dyan, mga kababayan, yung tungkol sa West Philippine Sea. At sa kanila po nangyari yung sa kanila po nanggaling yung Typhoon missile na iniiyak ng China. 'Di ba? Sabi ng China, "Oy, ayang kilos nyo, yung galaw nyo, magdahan-dahan kayo, maghunos dili kayo." 'Di ba? Sabi ni Al Vargas Borilla, basta DDS, baliktad, mag-isip. Sabi ni Mamona Nases Agraraman, kin agbibisin ti DDS in their dreams. Sobra. Di ba, Tita Alex Sanchez? Mga DDS talaga, mga kababayan, gagawin ang lahat, makapanira lang. Gagawin ang lahat, Gina 31, para yung kanilang poon, maiangat nila. Kaya lang, wala na eh. Yung kanilang poon, laglag na. Yung kanilang poon, mga kababayan, kumbaga sa pating, wala na. Nakain na ng pating. Diba? Sabi ni Felicitas Galima, bakit naman po si Digong wala na sa gobyerno? Correct. Diba? Bakit mo ipapatawag ang isang taong wala nang kinalaman? Diba? Hindi na siya konektado sa gobyerno. Kung mag-usap man kayo, walang pupuntahan ang pag-uusapan nyo kasi walang power. Kili-kili lang mayroon. Diba? Jam Castillo na imbag nga rabi eh. Mga kababayan, tanga lang yung nagsasabi na itong si US President Donald Trump ay makikipag-usap sa isang laos na presidente. Sabi ko nga bumalik muna si Digong sa pagiging presidente para pwede na siyang kausapin ni Donald Trump. Ang problema, kapag nakabalik si Digong, mga kababayan, kung makakabalik sa panaginip. Di ba? Pero granting, halimbawa nakabalik si Digong. Halimbawa, medyo malakas pa. Di ba? Halimbawa, medyo malakas pa. Hindi pa rin sila magkakaroon ng pag-uusap ni Donald Trump. Bakit, GP? Halimbawa, si Digong, naging presidente ng 2028. Oy, binigyan ko lang kayo ng Binigyan ko lang kayo ng pangarap na hindi matutupad. 2028, granting kunwari. Pero syempre, 2025 ngayon, kapag dumating ang 2028, mga kababayan, hindi na naman presidente si Donald Trump. Diba, ang alam ko, kung di ako nagkakamali, every 3 years lang sa Amerika ang presidente. Tapos, election na naman. Diba? Tama ba ako? Sa mga dyan, nasa Amerika, 2 years lang, diba? Yung mga presidente. O, hindi pa rin sila magtatagpo. Iba na naman, presidente, halimbawa, makakausap ni Digong, pero hindi si Donald Trump. Clark Benitez, salamat po. Typhoon mid-range missile system po talaga yon. Thank you sa'yo, ha? Sir Leo. Diba? 4 years. Kulang pala ako ng 1 taon.
Sabi ni Ma'am Allen Arsenas, nako sir, hindi makikipag-usap si Trump sa addictus ng fentanyl. O 4 years daw. Mali pala ako, mga kababayan. Meron pa palang pag-asa. Mag-uusap pa pala sila granting. Kaya lang, sabi ko, puputulin ko na yung kanilang pangarap. Kasi nga, pangarap lang yun eh. Kita nyo na kung gaano kahina si Digo ngayon. Baka yung kanyang pututoy, di nga niya mahawakan o malinisan eh. Di ba? Oh. So, paano siya makikipag-usap pa, mga ka-GP Natics? Malayong malayo po, di ba? Malayo sa katotohanan na sila ay magkita o magkausap. Sabi nga ni Ma'am Allen Arsenas, nako, hindi kakausapin na ni Donald Trump ang isang addict sa fentanyl. Grabe naman. Oh. Yan. Yan, 4 years. Salamat po. Mas marami akong natututunan ata sa inyo ngayon, ha? Dati pa yun, 3 years na bago na pala. Si Sir Tony, parehas tayo. Hindi tayo updated. 3 years. Panahon ba ni Kopong-Kopong pa ata yung 3 years? Ngayon, 4 years na bago na daw. Sabi ni Erlinda Tamura, Sir Go Phil, makakabalik po siya. Di nga lang, as president, babalik na siya sa lupa o sa ilalim ng lupa. Yun lang. Sabi ni Janet Kaluwag, by that time, Sir GP, ulyanin na si Digong. Diba? Oh. Sabi ni Lol Owo, galit si President Trump sa fentanyl. Ayun lang, mga kababayan. Pero pahiya na naman ang ano dito, ha. Ayan, pinagbigyan na kayo. Sabi nyo, ang presidente natin, hindi man lang inimbitahan sa inauguration or sa oath-taking. Ito naman, at least nakikipag-usap. May usapan pa, mga kababayan, na yung pinalalabas ninyo na hindi kakampihan ng US ang Pilipinas dahil mag-best friend sila, kakampihan ng China. Ulul. Paano kakampihan ng China? Nakita nyo nga, mga kababayan, binigyan ng Typhoon missile ang Pilipinas. Oh, binawi ba? Hindi naman, di ba? Palagay ko, isa sa mga nagpatapang sa loob ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pagkaupo ni US President Donald Trump. Diba? Sabi ni Ma'am Del na Villar, mga ilusyonado ang mga DDS. Matagal na. Matagal na po. No. Ma'am Brenda Barton for PBBM, let's extend for another 6 years. Nako, ang sarap niyan pakinggan, Ma'am Brenda Barton. Kapag yan ang nangyari, in-extend natin. Kaya kailangan palitan na natin yung 1987 Constitution natin, ha? Pag yan ang nangyari, iiyakan na naman. Sigurado, itong mga DDS. Aabutin pa kaya ng... sorry. Aabutin pa kaya si Digong kriminal ng 3 years? Yun lang, hindi natin alam. Baka nga hindi na, mga kababayan. Sa sobrang hina na yon, ulyanin pa, hindi ko alam kung aabutin pa yon ng 2028. Diba? Sabi ni Nelson Tolin, Sir GP, para may content lang ang mga DD shit bulagers. Kaya nga eh. Nakakaawa yung mga nanonood sa kanila. Hindi ako perfect. Mga kababayan, nakita nyo naman kanina, nagdalawang isip ako. 'Di ba? Tungkol sa Taipan. Oh. Dalawa kasi yung lumalabas eh. Kaya iniisip ko kung alin doon. Mali pala ako, mga kababayan. Oh. Right?